Umpisahan natin. Nagpakita na po kami nung ating informant na nagbigay po sa atin ng litrato, or hindi, actually video, ng labas po ng bahay ni Congressman Saldico. Dito po nearby sa may Pasig area. At yung pinakita po namin ay yung mga nakatakip ng puting tarp. O ito po pinapakita namin sa inyo ngayon. Litrato naman po ngayon. Galing rin po sa isang mapagkakatiwalaang informant namin po At nagpapakita doon na bumukas at least yung isang gate nitong bahay ni Representative Saldico. So nakita nyo na yan sa video na merong mga puting tabing. Diba? O yung isang picture kanina na paulit-ulit namin papakita sa inyo, truck po yun. At nung sinusuri namin yung truck, hindi lang namin ma-zoom ngayon. Mamaya po, pwede nyo i-zoom yan. Sasabihin ko na sa inyo, ang mga laman ay mga parang filing cabinets. Mga dokumento. So, naisip namin is documents. Mukhang mga dokumento. Kung ikaw rin naman, kung kailangan mong maglipat ng bahay, ano ba unahin mo? Yung mga importanteng dokumento. Laging sinasabi. Mamaya na yung mga antique ko at saka mga art collection ko, di ba? Unahin ko yung mga papeles ko. Di ba? Lagi ko naiisip, birth certificate, passport, titulo. Di ba yung mga uunahin mo talaga? Oo. So, ganun lumalabas. Kasi medyo nagtagal po yung informant namin dyan. Hindi yan parang nadaanan lang tapos kumuha litrato. Medyo tumambay siya at nakita nga niya na ang mga isinasakay po sa truck na yan ay mga muebles na pang storage. Okay. Kung ako isasakay ko rin mga ledger, mga resibo. Importante din yung mga ganon. Diba? So, yan po ang sitwasyon po doon sa, isa po sa mga known na bahay daw, base na rin doon sa mga taga-riyan ni Congressman Saldico. Tinitingnan ko kung kung gaano kalawak yung parking niya kasi nagkasya yung truck na pumasok dun sa loob. Saan nakapark yung mga air assets? Ay, yung air assets, saan lumalapag ang mga iyo? sa may letter H, usually sa mga building. So yan po, nakita nyo ay yung mga inaalis sa bahay. Pero may issue rin po tungkol kay Congressman Saldico about air assets. Diba? Air assets, mga kapatid, kung kahapon nalula ako sa mga zero nakita ko. Ngayon nalulula ako. Tama si Mase, parking ang iniintindi niya. Ako rin Saan ang parking? Saan nagstay ang mga air assets na yan? Saan ang hangar ng mga yan? Ayun, kita mo yan, diba? Ilang chopper yan? Sa ngayon, 3, nakikita natin. Ilan yung mga yan? Tama ba yung sinabi kanina? Di ko matandaan kung 11. Tama ba? Baka mali yung numero ko. Basta ang alam ko, worth more than 4 billion. Ganito po, mga kapatid. Ganito po. Of course, yung pinapakita namin mga images po at saka pangalan po ng mga aircraft or mga vessels na yan or air assets nga tawag nila ay sinasabi collectively as air assets of the Co family. Pero kung tutusin, ang registration po niyan ay iba-iba. Para lang po maging mas technical tayo kasi baka sabihin hindi amin yan. Pero sige, hindi kanila pero tinuturing na air assets sila because yung Mississippi Aviation and Development Corporation ay connected po doon sa kanilang pamilya, supposedly. Ito yung Augusta Westland, 2 yun, tig 16 million daw. Wow! Ayun, Augusta Westland, which is the helicopter. Yung Gulfstream, 350, 36 million, medyo mahal yun. Yung parang aeroplano. Gulfstream. Ayan, yung... Nasa lower right. Yung kung merong kailangang dalhin sa ibang lugar para pa-aresto, pwede yan. Tapos si Bell 407, 2 rin. 3 million yung Bell, 407. Wow. Pero 2 daw yan. Tapos si Bell 20653, chopper din po, 650,000. Parang mura yun. Oo nga. Pwede ka pala makabili ng chopper na 650,000. Pero isipin mo ang total po ng mga sinabi ko ay 74.6 million. Pero in dollars to mga kapatid Dolyares. Dollars po yan, mga kapatid. Kaya naman pala mura.
Afford sana ni Maze. 650,000, bibili na sana ako. Kala ko kasi in peso eh. Oo, kaya. USD pala. Kaso Parang- 373 Parang bumili ka na ng million. kotse. Dyan banda. Oo, parang bumili lang ako ng kotse. hindi ko pala kaya. Dolyares, mga kapatid. USD pala. Again, ulitin ko po kahit na minamarkahan yan as air assets ni Ginoong Saldico, ito ay technically owned by companies or corporations na linked po sa kanya. Tulad po nung susunod natin, yung air assets naman po ng High Tone Construction Development Corporation. Basta yung total po, pag nakita nyo sa screen po ninyo, ang total po nung mga air assets, yung mga 3 piraso, ay $7.9 million. Wow! Grabe, no? Okay. Tapos yung helicopter na Bell 505, meron din isa pang QM Builder naman yung kumpanya. No, Chiki, ganyan. Yes. So, Ganyan po. 7.9 million 454 USD. million Plus pesos. 74.6. So, 454 million pesos. Correct. Oh my God. Plus, yung 74 billion talaga. Ayoko na mag-compute. Ang dami na namang numbers nito. More than Basta 4 billion. In pesos, mga kapatid. In ha? More than pesos. 4 billion. Okay, so Paano sila kumita ng ganung kalaki? Ay, exact- paano kaya? Paano nga? Sige. Okay, so sa ngayon po, mga kapatid, ang update kung based po sa internet chatter. Of course, ito ang alam po natin ay inaalam na rin po ng otoridad natin kasi may mga alam mo naman kahit saan may Pilipino eh. Oo. Kahit Chiki, kahit magpunta ka naman ng Dubai, magpunta ka ng Madrid, Puro Pinoy. lalo na kung nasa airport, kakita ka eh. Naman. Totoo. Di ba? Naman. So ngayon, natitrace na po nung ina natin mga netizen na supposedly, ay parang alam nila kung ano yung ruta daw nitong si Saldico na papunta ng Europa from from the US. So, pero syempre, kailangan ma-verify yan kung nandun na talaga siya. Kung may sasalubong doon, Pero anyway, so yan po ang, parang talagang sabi ko sa inyo sa sobrang laki po ng issue na ito, kahit yung mga ordinaryo nating kababayan, nakaantabay sa kahit saang parte ng mundo. Maraming matang nagmamatyag. Oo, parang Tama ang hirap-hirap ba? na talaga ngayon makatakas. Parang hindi yan catch me if you can na mahirap gawin. Oo. So yan po, mga kapatid, ang update ko kay Ginoong Saldico. We'll give you more updates about him kapag naglabas na naman po siya ng kanyang mga pahayag. Pero sa ngayon, yan nga po. Pero ilalagay ko na po dyan, doon po sa ang ating intent na kumuha ng at least mabawi yung mga ninakaw. Oo.